I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is... Sa bidyong ito ay malalaman natin kung gaano ka-fake news si Claire Castro. Sa unang interview niya sa media patungkol kay Lucas Bersamin ay nag-resign daw siya kuno. Pero hindi. Panoorin natin mga kababayan kung gaano siya binanatan at sinunog ng isang Katrina Domingo. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung Executive Secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Oops, tika lang. Totoo ba narinig ko? Hindi pala siya nag-resign, kundi tinanggal ni BBM. Dito niyo malalaman kung gaano kasinungaling ang isang Claire Castro. Saan ba nanggagaling ang fake news? Diba sa kanya mismo? Siya mismo ang nagsabi sa unang panayam sa kanya ng media ay sinabi niya ay nag-resign si Lucas Bersamin. Pero ngayong pangalawang interview ay hindi pala. Tinanggal pala ni BBM. At sa naging interview din kay Lucas Bersamin ay tinanggal din pala na wala siyang alam.